Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Hindi naman po ang pobreng Kapampangan. Ang pag-uusapan natin ngayon, siyempre yung buhay-buhay pa rin. Karamihan sa atin na dumarating ng mga problema, mga pagsubok na hamon sa buhay, di ba? Minsan nawawalan na rin tayo ng pag-asa. Nagiging negatibo tayo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sinasabi nila, habang may buhay may pag-asa. Yung mga negatibo, maging positibo po tayo sa lahat ng mga oras o mga problema na dumarating sa atin. Kasi ang negatibo, wala pong mangyayari yan. Ilulugmok po tayo at mawawalan po tayo ng pag-asa. Kaya itong topic na ito, sinasabi ko po sa inyo, itong kung paano maging positibo sa buhay. Oo, napakahirap po. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, di ba? Napakaraming mga problema na dumarating, lalo na sa ating pamilya, asawa at anak, mga magulang, kapatid, di ba? Mga problema na dumating sa atin. Lalo na ngayon, may pandemya, di ba? Wala tayong trabaho, wala tayong source of income, wala tayong maibigay sa ating pamilya. So, ano nangyayari sa atin? Minsan, kung ano na lang naiisip natin, mga negatibo, paano tayo mag-survive, di ba? Nakakagawa na ng masama, di ba? So, kailangan maging positibo tayo. Walang naman imposible sa Diyos na kailangan manalig tayo. At siyempre, sa kakayahan natin, kung ano yung magagawa natin sa ating buhay, gawin natin. Andiyan naman ang Diyos na lagi pinapakinggan tayo. Walang problema na hindi naman na-resolbahan niya. Dahil ang problema, nandiyan lang yan araw-araw. Basta kaya mo lang dalhin yung problema mo, resolbahan. Parang mathematics lang yan, di ba? 1 plus 1, di ba? 2. So, ang problema, dapat ganun. Kapag may problema ka, resolbahan mo, sagutin mo, hindi yung pagpabukas mo. Kasi kapag yung problema, pinatagal mo, yan, lalo ka problema. Kaya huwag ka rin umasa sa tao na sila lang gagawa niyan dahil ikaw rin ang gagawa niyan sa sarili mo. So guys, ayan, sana sa mga makakapanood nito ay meron kayo kahit man lang na matutunan sa mga sinasabi ko. Dahil ako hindi naman po ako na talagang as in na nagpapayo at nagsasalita sa inyo. Ako po'y nanonood ng mga YouTube yan, napapanood ko lamang po at sinishare ko lang po sa inyo kung paano maging positibo, di ba? Kapag iniisip natin ang salitang positibo, siguradong iniisip din natin na ito'y kaligayahan. Gayunpaman, ang kaligayahan ay hindi isang uri ng positibo. Maraming mga paraan upang maging positibo sa iyong buhay. Kahit ka nakakaranas ka ng kalungkutan, galit, hamon sa buhay o problema, iminumungkahi ng pananaliksik kung meron tayong kakayahan upang pumili ng positibo na damdamin at may paraan din tayo kung paano mag-isip ng tama. Sa katunayan, ang ating emotion ay literal na binabago ang ating katawan. Marami sa atin na may karanasan sa buhay ay isang resulta kung paano binibigyan ng kahulugan ang nangyari sa ating paligid. Sa kabutihang palad, sa halip na pigilan, subukan at alisin ang manatili ang ating damdamin, pwede natin bigyan kahulugan at tugunan sa mga ibang paraan. Sanayin natin pakalmahin ang ating isipan, habaan mo ang iyong pasensya, pagtiyagaan mo, magiging positibo ka rin. Kung gusto mong maging tunay na positibo, simulan mo sa iyong sarili. Una, ito, isasabihin ko sa inyo po. Tanggapin mo ang iyong sitwasyon. Hindi mababago ang iyong pag-iisip kung hindi mo tanggap kung anong sitwasyon mo. Kung anong problema mo. Ang pagtanggap na mayroong kang negatibong iniisip at damdamin na hindi mo na nasiyahan kung paano mo matutugunan ang mga ito ay makakatulong sa iyo kung paano ang proseso ng pagbabago. Huwag kang magalit sa isip at damdamin mo. Tandaan mo to. Ang mga iniisip na sumusulpot sa isipan mo ay nadarama mo ay hindi mabuti o masama. Ang mga ito ay isip at damdamin lamang. Ang maaaring makontrol kung paano bigyan ng kahulugan at tugunan ng mga ito. Magiging negatibo lang yon kung mali ang pag-unawa mo.
Ibig sabihin, ikaw pa rin ang may control. Tanggapin mo rin ang mga bagay sa iyong sarili na hindi mo mababago. Halimbawa, kung ikaw ay introverted na tao, nangangailangan ng tahimik at oras na nag-iisa at makapag-charge, kung pilit na subukan na extrovert sa lahat ng oras, ay maaari lang malulungkot ka lang sa resulta. Ibig sabihin, tanggapin mo kung introvert ka o extrovert. Huwag mong pilitin baguhin ang sarili mo kung may negative epekto naman sa iyo. Tanggapin mo kung sino ka talaga. You can then feel free to develop yourself to the most we can be. So, pangalawa, dapat ito may layunin ka. Mahirap maging positibo kung wala kang layunin sa buhay. Ang mga layunin na nagbibigay sa atin ng mas positibo na pananaw sa buhay, pinakita na ng pananaliksik ng pagtatakda ng isang makatotohanan na layunin ay maaari makapagpataas ng iyong kumpiyansa at mapatatag ang iyong buhay. Ay kahit na hindi mo nakakamit ang mga layunin mo, dapat yung mga na-achieve mo, yung mga na-achieve mo, di ba? Kailangan i-appreciate mo. Huwag kang maging sa sarili mo. Kailangan kung ano na-achieve natin, maging proud tayo, di ba? To move forward to our life, yun, kailangan maging positibo nga tayo. Kahit na maliit na layunin man yan, mas okay na yun kaysa sa wala kang layunin. Magsimula ka sa maliit na layunin hanggang sa panibagong layunin ka naman sa buhay. By step po yan. Parang yung hagdanan, step by step para yung pangarap mo ay matupad mo. Kahit mabagal ka, basta't wag mo lang sukuin yung mga pangarap mo, yung mga layunin mo sa buhay. Lahat naman yan napapagtagumpayan. Nagsisimula tayo sa mababa hanggang sa rurok ng tagumpay. Tiyaga, tiis lang yan para matupad natin ang pangarap natin. Dapat specific yung layunin mo. Madali namang gumawa ng layunin. Ang problema ay nahihirapan kung papaano simulan. Kaya mas mahalaga na mag-umpisa ka muna sa maliit. Dapat positibong salita ang gamitin mo sa iyong layunin. Pinapakita na ng pananaliksik, mas malamang na makamit mo ang iyong layunin kung positibo ang gagamitin mo. Halimbawa, hindi na ako pwedeng makapagtrabaho dahil nga nakasidente ka, yung kamay mo na naputol o yung mga parts ng katawan mo. Yun dapat isipin mo kahit na ganun na sitwasyon mo, maging positibo ka pa rin, di ba? Yan ay hindi pakinabang na layunin. Yan ay yung sanhi na kaya yan yung halimbawa na nawawalan ka ng pag-asa. Palitan mo yan ng halimbawa, yung iba, di ba, nakikita natin, napapanood natin, na-inspired tayo na kahit na ganun ang kanilang mga sitwasyon na meron silang kapansanan, nakakakilos sila, nakakagawa sila ng paraan para mabuhay. What more na tayo pa, di ba? Yung ibang mga tao na, yun nga, napaka-inspired nila para mabuhay. So, gawin din po natin yun. Yan ang halimbawa na positibo na salita. Keep goals going in your own action. Hindi pwedeng ikaw ang mag-set ng goals para sa iba. Tandaan mo na hindi makokontrol ng ibang tao na patitigilin mo sa kanilang mga ginagawa, halimbawa na kung ano yung mga ginagawa nilang masama, hindi mo maano yun makokontrol. Sila yung gagawa ng kanilang mga kapalaran. Hayaan mo lang sila dahil ikaw may sarili kang pananaw at positibo sa buhay. Kumilos ka para kuminawa ang buhay mo, di ba? Magmahal ka. Ito, pangatlo na to, magmahal ka. Ibig sabihin na
literal na yung pagmamahal. Mahalin mo ang lahat ng mga bagay na tao dito sa mundo. Paano ka maging positibo kung galit at puot na ano sa sarili mo, 'di ba? Kailangan tanggalin natin yung puot at galit sa ating puso para maging masaya tayo. Makikita mo yun, positibo na epekto nito. Love is good for your mental health. May ibsan ng yung depression and anxiety. Ito pang-apat po. Ibuhos mo yung lahat ng mga ginagawa mo. Isulat mo, 'di ba? Ang dahilan kung bakit yung mga ginagawa mo, gumawa ka ng plan. Halimbawa, isang buwan, yung ganyan ang mga plano mo. Isulat mo para pagdarating na nare-resolbahan mo at na-actionan mo yung mga problema. Halimbawa, hindi naman na literally isulat mo sa utak mo. 'Di ba? Para makikita mo, maunawaan mo kung ano ang mga problema mo. Lahat ng emotion mo, gawin mo. Resolbahan mo. Saan ba lahat ng mga iniisip mo? Makakatulong ito sa mga plano mo, lalo na sa mga problema mo. Kailangan yung mga pinaplano mo, lahat puro positibo. Huwag kang mag-isip na negatibo kasi kapag negatibo ka dyan, yan, walang mangyayari sa buhay mo. Yung mga emotional na karanasan ng bawat araw mo, mas madali mo matukoy, nangangailangan ng pagsasaayos. Matutulungan ka rin na matugunan ng pansin ng positibo na karanasan na maganda yung mga karanasan mo na halimbawa, alalahanin mo yung mga nangyari sa'yo, yung mga magaganda, di ba? Huwag ka mag-isip ng mga kagaya ng mga nangyari sa iyo na bad. Mag-isip ka yung mga binibigay sa iyo ng Diyos, mga pagpapala, mga blessed, di ba? Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi mo nagugustuhan, yung mga puro negatibo na nangyari sa buhay mo. Isipin mo yung mga nangyari sa iyo ng mga binigay sa iyo ng Diyos. Kung bakit tayo ngayon nandyan sa kinalalagyan natin, di ba? Na dati, halimbawa, na ikaw ay mahirap, nagsikap ka, nagpakasakit, nagtiis, tapos mga pangarap mo natupad dahil sa sikap mo, dahil sa mga gawain mo at nanalig ka sa Diyos, dahil sa kakayahan mo ay natupad mo yan, di ba? Yun ang sinasabi ko na laging positibo sa buhay. Huwag tayo nang mawala ng pag-asa. Kapag nakapokus ka na sa mga bagay na ayaw mo, parang nagiging negative ka lagi sa buhay. Kailangan, pag nag-focus ka sa positibo, ang buhay mo aangat yan. Magiging matagumpay. Di ba? Halimbawa, ito, bibigyan ko pa kayo. Nasaktan ka na sinabi sa iyo na tamad ka, di ba? Hindi ka kumikilos. So, anong resulta sa inyo? Gawin mo yung magiging mabuti sa iyo. Kumilos ka, magsipag ka, at siyempre, anong resulta niyan? May benefit sa iyo yun. Kasi yung mga sinabi nila sa iyo na negatibo, tamad ka, tapos ikaw naman, para ipakita sa kanila na yun nga, magsisipag ka, ipakita sa kanila. Halimbawa na lang sa pag-aaral, di ba? Na sinasabi nila na bobo ka, hindi mo kaya yan. Hindi ka makakapagtapos dahil yung utak mo mapurol. So para ipakita sa kanila, maging positibo ka, na iyang sa kakayahan mo, mag-aral ka mabuti. Pakita mo sa nila na kaya mo para marating mo yung pinapangarap mo at pagdating ng araw ay makita nila na hindi pala tao na to matalino at matyaga, masigasig kaya nakapagtapos na. Hindi yung bigla aanin ka na lang, pipintasan ka na, bobo ka, hindi mo kaya yan, di ba? Yung mga tao na mga negatibo, huwag natin pansinin yun. Basta ang buhay natin, sarili natin, alam natin at kumilos po tayo. Sa halip na yung mga gawin mo, yung mga ginagawa mo, kailangan kumilos ka. Na sinabihan ka na ganyan, di ba? Kailangan
ipakita mo sa kanila na kaya mo. O di ba mas effective yung positive na pagtugon. Kailangan maging tayo, positibo. Ano ba ang gagawin mo sa mga susunod na mga aksyon mo? Halimbawa, sa susunod na pagsabihin ka ng masasakit na salita na gano'n, kailangan anin mo yun. Kahit na nasasaktan ka, kumilos ka para wala silang makita sa yung mga ginagawa mo na negatibo. Kasi ang negatibo na salita, yan yung napapabagsak sa atin. Pero pag puro lumalabas sa mga kasamahan mo, positibo, nagiging masigasig ka at yun ang kailangan para maging matagumpay sa buhay. Ito, kailangan sa buhay din, yung kailangan magpasalamat tayo. Lahat ng mga blessing na dumarating sa atin. Yung mga grasya na natatanggap natin. Paano ka maging positibo? Yung mga hindi ka grateful sa mga bagay na natatanggap mo, di ba? Nasa sa iyo yun. Yung mga blessed na natatanggap mo, kailangan magpasalamat ka. Dapat kapag ikaw ganyan, yung mga nangyayari sa iyo, ikaw gawa mo yan, inaaksyonan mo para umangat ang buhay mo. Yun ang sinasabi ko sa iyo na ikaw ay nagiging positibo sa buhay para umangat ka, kumikilos ka. Ang pagpapasalamat ay may hahatid sa buhay natin. Yung pagpapasalamat sa Diyos ay may mga epekto yan. Dahil ina-appreciate natin kung ano yung mga binibigay ng Diyos sa atin. At malaking pagpapala yan. Di ba? Ibahagi mo sa iba ang pagpapasalamat mo. Iparinig mo sa kanila nagpapasalamat ka para makadama din sila ng ganitong enerhiya. You can also inspire the best feeling, the feeling, share it. Pasalamatan mo yung mga bagay na ikinatutuwa mo. Recognize all little positive thinking for today. May mga maraming bagay sa mundo, sa mga karanasan mo na pasalamatan natin sa araw-araw na ginagawa ng Diyos para sa atin. Savers na yung mga ginagawa natin, yung mga savers na tayo, halimbawa kapag lumalabas tayo, di ba? Yung mga tragedy na nangyari sa atin, nasisaves tayo, na magpasalamat tayo at walang nangyari sa atin. Mas mapapansin natin ang negatibo kaysa sa positive. Mindfully knowledge to positive thinking in your life. Try to install in your memory. Install your memory. Halimbawa, kapag nakakakita ka na magandang mga nangyari sa ibang tao, sabihin mo sa sarili mo na yun, napaka-blessed na tao, napakabait. Diba? Kailangan purihin din natin. Huwag yung tayo mag-isip sa kapwa na puro negatibo. Kasi tayo, kapag nag-isip tayo ng ganun na mindset natin, parang yung buhay natin, hindi tayo masaya. Puro negatibo. Kaya yung mga positibo na tao ay yung mga tao na masasaya, masayahan. Kung ano yung mga na-achieve ng mga tao na nakikita nila, kailangan purihin din natin sila. At yung sa mga ginagawa nila, huwag po tayong manumbat na ganun na kung bakit sila umasenso. Bakit sila ganun? Kanya-kanya po mga diskarte yung mga tao na yan. Kaya ikaw, kung ano yung gusto mo marating sa buhay, dumiskarte ka, magsipag ka, magtiyaga ka. Yan lagi ko sinasabi sa inyo yan. Na yung pag-aangat sa buhay kailangan. Yung mayroon kang determinasyon, sipag, tiyaga para makamit mo yung mga pangarap mo. Diba? Kapag yung negatibo na papasok sa isip mo, alalahanin mo lang na magagandang bagay na nakikita mo para yung mga
ginagawa mo ay maging positibo rin. Ito rin kailangan yung mga pananaw laging positibo. Makakapagpataas ito ng kumpiyansa mo. Isipin mo na ang buhay may magbabago. Huwag mong isipin na hanggang diyan ka na lang. Kung iniisip mo na hindi patas ang mundo, hindi mo mababago ang buhay mo, ang dami mong kamalian sa buhay, hindi ka maging positibo, paano gagaan ang iyong pakiramdam? Kung negatibo ang pananaw mo sa buhay, magkakaroon ng positibong pananaw ay hindi mo na iniisip na wala ka ng hamon sa buhay. Kailangan mas maganda yung maging palaban ka. Kung ano mga problema mo, yung mga hirap na dinanas mo, yun ang nagpapalakas sa'yo, yun ang naghahamon sa buhay mo kung paano ka maging malakas. Diba? Yung mga mapait na karanasan na nangyayari sa'yo, doon ka nagiging malakas. Dahil ang Diyos, yan nga, binibigyan tayo ng mga problema na yun nga para maging matatag tayo, para maging malakas tayo. Diba? Nga, sinasabi nyo na yung mga problema na binibigay ng Diyos, hindi yan binibigay niya na hindi natin kaya. Kaya natin yan. Mayroon pa rin mga pagsubok na positibo na pananaw, pero iniisip mo na makakaya mo lahat yun. Chooses differently. Tanggapin mo ang tunay mong sitwasyon. Ihanda mo ang iyong sarili na harapin ang bawat pagsubok. Dapat mo mong tanggapin na hindi mo makakakuha mo kagad ang mga pinapangarap mo kung hindi mo pagpapawisan, kung hindi mo pagpapaguran. Mas masarap yung makamit mo na pinagpaguran mo. Diba? Hindi yung wala kang pinagpaguran, umaasa ka lang, hindi ka masaya doon. Subukan nyo na yung mga pinagpaguran nyo, yung mga tinrabaho nyo, at pagdating ng araw makikita mo. Di ba napakasaya? Lalo-lalo na dyan sa mga, halimbawa ko na lang sa pag-aaral, simulat nag-grade 1 ka, hanggang matapos ka, hanggang makuha mo yung pangarap mo, nagtiis ka, nagsipag, nagtiyaga, at pagdating ng araw na matapos mo at nakapaghanap ka ng trabaho, di ba napakasaya? At kailangan mong paghirapan yun. Huwag mong iwasan yung mga negatibo. Isa sa mga pagkakamali na ginagawa ng mga tao na sinusubukan na iwasan, binabaliwal ng negatibong karanasan. Iniiwasan dahil masakit, di ba? Gayunpaman, ang pagpipigil mo, binaliwala mo ng negatibong ito, ay talagang nakakaragdag na negatibo sa iyong buhay. Hindi yun mawawala. May matututunan ka ba dito? May mga imbento na nagkamali ng ilang beses. Sa halip na sumuko, umiwas sila, mas lalo silang pinag-aralan yung mga pagkakamali na yun. Anong resulta? Nagtagumpay yung imbensyon. Dapat kayo din, yung mga pagkakamali ninyo, yung mga nangyari sa buhay nyo, yun ay lesson learned. Yun yung nagpapalakas sa atin na naging mabuhay tayo ng maging malakas. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng mga ganun ng pagsubok, hindi natin mararamdaman at hindi natin makakayanan yung mga ganun na sitwasyon. Kailangan maranasan din po natin yun para yung buhay natin tuloy-tuloy. At yung mga hirap o sakripisyo, yung mga ginawa natin hirap ng panahon na nandun tayo, yun ay nagiging inspired sa atin, inspirasyon sa buhay para lumaban. Diba? So ito, gamitin mo yung mga nangyari sa'yo para lumaban sa buhay. Gamitin mo yan para maging malakas ka. Kasi yung mga naranasan mo, yan ay magpapalakas sa'yo para lumaban sa buhay. Kaya binibigyan din tayo ng mga pagsubok na yan para maging malakas tayo. Di ba? Yung katawan natin at isipan natin ay apektado rin
Kung nahihirapan kang magpositibo, ay ibig sabihin ng katawan mo ay walang tama sa paggalaw. Ang postura mo ay malaking impact sa pamumuhay mo. Try standing straight. This is called the powerful. It can actually to feel confident na optimistic. Tapos ngumiti ka. Kahit masaya ka man o hindi, yung mga napagtatagumpayan mo, di ba? Yung mga na-achieve mo. Kapag ngumiti ka, mapapaganda nito ang inyong mood. Halimbawa, yan, mag-happenings ka, gawin mo lahat ng mga bagay na gusto mong gawin, magpakasaya ka, para ang buhay mo ay maging masagana, dahil yung mga time na nandoon na panahon na naghihirap ka, ngayon, it's your time. Pasayin mo yung sarili mo. Maging positibo tayo. Makakapagpagaan ng mood mo yun. What you were you feel ngayon. Find your body feel happy. Di ba? So, kung ano yung mga nangyari sa iyo, maging kontento ka, maging masaya ka, magpasalamat ka sa Diyos. Di ba? So, isa pa rin ito na kailangan natin yung pananalig sa Diyos para yung buhay natin ay hindi tayo maging balisa. Dahil kan Diyos, kapag nanalig ka sa Kanya at lahat ng mga problema mo, idinadaig mo sa Kanya, para naiibsan yung sarili mo. Dahil ang Diyos ay ang ating mga sandalan, ang ating mga hinihingan ng mga problema, at siya rin ang nagbibigay ng solusyon yan. Tayo din, minsan tayo, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So tayo din ang gagawa niyan at kumilos tayo para makuha natin ang mga pangarap natin. So yan, napahaba na po ang topics ko at ang mga sinasabi ko sa inyo na kung paano maging positibo sa buhay. Yan, maraming pong salamat at sana mag-enjoy po kayo. God bless po. Enjoy watching. Pobreng Kapampangan ulit.